Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay unang Biyernes ng buwan ng Pebrero at ngayon din po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Blas, isang obispo at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw. At sa iyong paglingap, tumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ng mag-asawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo pong lahat, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal.
Tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, itay hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Inangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga.
Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. May kahabaan ng kwento ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ano ang naalala ninyo? Uy. May naalala? Wala. Ha? Meron. May naalala. Kasi minsan yun yung problema natin, no? Kahit nasa loob tayo ng simbahan, yung kahit nakikinig ka, pero walang pumapasok sa utak natin, no? Blanco, lutang, Lenny, lutang, ano ba? Kaya minsan talagang parang kahit araw-araw tayong nagsisimba, no? Kapag hindi talaga natin gustong pakinggan ang mga salita ng Diyos, wala talaga. Kahit anong pilit ng gawin na, kahit anong ganda, kahit lagyan pa ng dramatization, pag ayaw natin pakinggan ang sinasabi ng Ebanghelyo o ng mga salita ng Diyos, wala talaga mangyayari. Natatapos ang misa na, ano ba sinabi ni Jesus sa iyo? Lalo na kapag, minsan selective tayo, no? Kung ano lang gusto nating marinig, yun lang ang gusto natin, tatanggapin natin eh. Pero kapag, hindi, ayoko niyan, talagang shutdown tayo. So, alin ba mas madalas? Kusang nagsha-shutdown ang ating mga tenga o paano ba? Halimbawa dito, sa halimbawang ipinakita ni Juan Bautista, yung katapangan niya, no? Katapangan niya, na hindi matakot magsalita ng totoo. Hindi natakot magsalita ng totoo dahil ang katotohanan dapat objective. Hindi dapat subjective. Hindi dapat nakadepende sa kung sino ang kausap mo. Na kapag ito ang kausap mo, ito yung tama. Pag ito yung kausap mo, ito yung tama. Dito, no? Hindi tama, sabi ni Juan Bautista, hindi tamang asawahin mo o magsama kayo ni Herodias. Dahil si Herodias, asawa yan ng kapatid mo. Sino ang kausap ni Juan Bautista? Si Herodes. Sino si Herodes? Isang hari. Ang kautusan na huwag makikiapid para sa lahat. Mahirap man o mayaman, para sa lahat yan. Doon natin intindihin. Nakichismis pa tayo. Naiintindihan ba? Kasi ito yung isang hamon para sa ating lahat na lalo tinatawag mga taong simbahan, palasimba. Na hindi pwedeng mag-adjust kahit sa atin. Hindi pwedeng mag-adjust yung salita, yung utos, na i-adjust mo para lang, sige, kasi baka hindi na sila magsimba eh. Baka mabawasan tayo ng viewers pag sinabi natin ito. Eh may mga viewers, may mga nagsisimba na payag sa divorce. Bakit gusto ng divorce? Eh kasi gusto nilang makisama sa iba, sa bago naman. Palitan na tayo, magpalit tayo. Sa iba naman tayo, nakakasawa ka na eh. Iba naman. Ay, wag na tayo magsimba kasi nagsasama tayo ng hindi pa kasal, di ba?
tinitira tayo eh. Hindi ganun. At sino man, di ko kayo po kilala pa lahat, no? Di ko alam sino may asawa, sino may problema sa asawa, sino ang gusto makipaghiwalay, na ang dasal, Lord, sana payagan na, maanal na kami, sana maghiwalay na kami. Pero ang katotohanan na sinasabi dito, hindi tama na magsama si Herodes at si Herodias kasi hindi sila mag-asawa. Worst is, asawa yan ng kapatid mo. Anong nangyari kay Juan? Pinugutan ng ulo para malaya na sila. Malaya na si Herodias, malaya na si Herodes, wala nang magsasabi sa kanila, wala na silang maririnig na bawal yan, hindi tama yan. Mapugot ang ulo. Hindi pwedeng para magustuhan ka lang, no? Sige, kung anong gusto nila, yun na lang din. Ano na? Kaya sabi po dito, lalo na paalala din sa sulat sa mga taga-Hebreo, ipinaalala din, dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa. Sulat din ito sa unang pagbasa, no? Maging tapat sa isa't isa. Okay, given, hindi kayo nagkakasundo. Given, ngayon nyo lang natuklasan, ganyan pala ugali niyan. Wala na eh. Mag-asawa na kayo. Pinilit nyo noon na mabilisan, pakasal na tayo, mag-asawa na tayo, kahit hindi nyo pa kilala ang isa't isa. Sige. Tapos ngayon, naghiwalay na tayo. Kasi, ano ka pala? Balahura ka pala. Tamad ka pala. Ganun bagay, no? Nagloko. Hindi sagot yung maghiwalay kayo. Kasi kahit ilang taon kayong magkahiwalay, kahit sino pang Poncio Pilato ang patulan ninyo, mananatiling kayo ang mag-asawa. Mananatili nga lang din yung pamumuhay na hindi tama kasi sa mata ng Diyos, may asawa ka na. Hindi yan mababago. At sa mata rin ng Diyos, kahit 10 na anak nyo, pag hindi kayo kasal, hindi kayo mag-asawa. Malinaw ba? Sigurado. Ano naman nakaganon. Bahala ka dyan, Father. Pero wala. Kahit ako po, hindi ko po pwedeng para bang i-adjust ito. Kasi may nakikinig eh. Kasi baka may masaktan. Kasi hindi, yun talaga eh. Ang katotohanan, minsan masakit. Pero kailangan natin pakinggan kasi ito ang para sa kaligtasan natin. Amen? Magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan. Ang ating itutugon, Panginoon, lumakad nawa kaming lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humihikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo sa kanilang salita at gawa.
Tulad ni San Juan ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ibanghilyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway makatagpo ng makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapan na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay sana mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Ay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa tulong ni San Blas. Maluwalhating San Blas, inusig ka at pinatay dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Tulungan mo akong magkaroon ng pananampalatayang tulad ng sa iyo at may pagtanggol ito ng may matibay na paninindigan laban sa pagtuligsa at pang-aalipusta ng iba. Sa iyong pamamagitan, loobin nawa ng Panginoon na matupad ko ang halimbawa ng iyong kabanalan. Sa tulong mo, iligtas at ilayo nawa ako sa lahat ng mga kasawiang palad at sa mga makasasama sa aking kalusugan, lalo na sa mga karamdaman ng lalamunan. San Blas, panalangin Panalangin mo kami Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsilod ang lahat, isusunod na natin ang banal na oras.